sa ating lahat. Magandang araw po sa ating mga viewers. Ngayong araw ay gagawin naman natin ang inyong request. Dahil nga summer, ano ba ang mga nauusong ganap? Kadalasan, outing, di ba? Pag-swimming, paggagala. At isa sa mga request ninyo ay kung paano magtimpla ng masarap na pang barbecue. Okay, so gagawin natin yan. At ito i-share ko sa inyo, ito yung isa sa bestseller namin sa aming kainan, yung aming pork liempo. So yung timpla nito, pasok na pasok kahit chicken, yung gusto nyong ipamalit sa pork ay pwedeng-pwede. Pero bago tayo mag-umpisa, nais ko munang i-shoutout yung mga lumalabas dyan sa screen. Maraming salamat po sa mga nagpapa-shoutout nating mga viewers na talaga namang lagi nakasubaybay sa aking mga recipe video. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. At hayaan nyo po, dadamihan pa natin ang mga recipe na inyong matutunan dito sa aking kusina. So, wag na natin patagalin kasi madali lang naman tong recipe na to. Kaya naman, tara na, atin ang umpisahan. So, unahin natin, kailangan natin dito ng pork liempo. Kita nyo naman kung gaano kalaki, gaano po kakapal yung aming gamit na pork liempo. Ayan. So, ito po kasi yung aming pang-only rice doon sa aming kainan. Ayan, kita nyo. Napakagandang klase. So, ito po ay nalinisan na. Kailangan po na-drain ng maigi para po yung mga pampalasa na ilalagay natin ay talagang kapit na kapit dito sa ating karne. So, kailangan natin tong timplahin or timplahan. Ililipat ko muna sa isang mas maayos na lagayan na kung saan tayo magmi-mix. So, lipat ko lang po dito. Kasi may mga nagre-request dahil maraming gala ngayon. Gala talaga, no? Maraming gusto puro outing dahil mainit nga naman ang panahon. Bagay na bagay po ito, lalo na kapag binabad ninyo ng mas matagal, mas lalo pong sumasarap. Una kong ilalagay na pampalasa ay ito po yung paprika. Mabango po ito, madali lang itong hanapin. Meron yan sa mga supermarket. Magtanong lang po kayo kahit sa palengke, meron din po. Next, meron tayong paminta. Puting paminta yung gamit ko para hindi siya maduming tignan kapag iniihaw. Pero pwede kayong gumamit ng black pepper, ha? Ito naman po ay optional. Pwedeng black. Puti lang po ang gusto ko talaga, kaya yan yung nilagay ko. Then, sundan natin ng oyster sauce. Yan po para mas masarap, malasa. At kailangan po pisikan ninyo rin ng kalamansi. Para tanggalan sa, nakakapagbigay din po ito ng tulong para malambot yung ating pang-ihaw. At huwag nyo rin pong kakalimutan na maglagay ng suka. Kasi ang suka nakakatulong po yan para hindi mag-amoy ang inyong karne, hindi bumaho. Lalo na kapag naka-outing kayo, di ba, kadalasan, nasa mesa lang yung inyong pang-ihaw. So nakakatulong po ang suka para mas mapatagal yung buhay at di mag-amoy yung ating karne, di mag-amoy kulob. Maglalagay din po tayo ng toyo. Depende po sa toyo na brand ang gusto niyo. Pwede rin po kahit toyo ng kasama ninyo. Joke lang. Ayan. At huwag nyo rin pong kakalimutan lagyan ng asukal. Pero ito po ay optional. Ang asukal, pamalit po yan sa MSG. Kung ayaw nyong gumamit ng mga pampalasa na gaya ng mga seasoning. Yung mga granules na yan. So, yun po ang ipamalit ninyo. Ngayon, kung ayaw nyo ng may tamis, huwag nyo pong lalagyan. Mix lang po natin para matunaw yung asukal na nilagay natin. Minsan nga po, pinaghalo-halo ko na yung sangkap na pinakita ko sa inyo sa isang tasa.
Kakanawin ko na po yun para pag nilagay dito, mabilis na lang, nakahalo na po lahat. Pero para makita ninyo kung ano yung mga pinaglalagay ko. Yan. Yung iba, naglalagay po ng ketchup. Minsan naglalagay ako ng ganon. Kaso, pag naglalagay po kayo ng ketchup, mabilis pong masunog yung inyong inihaw. Alam mo yung hindi pa luto yung karne, pero nasusunog na. Pero kung gusto nyo lagyan, lagay nyo po. Maglagay kayo ng half cup dito sa ating recipe. Half cup lang po. Nakakatulong po yun, may palo din ng konting tamis, anghang. Pwede rin po kayo maglagay dito ng chili flakes kung gusto nyo ay maanghang. Kung puro kayo matatanda na outing, mahilig kayo lahat sa maanghang. Lagay nyo po ito ng chili powder, 1 tablespoon o kaya chili flakes, 1 tablespoon. Kung meron din kayong ano yun, yung chili garlic oil, pwede rin po yun. Pampalasa rito, lagay nyo po 2 kutsara. So, binibigyan ko kayo ng mga optional na pwede nyong ilagay dito para mas mapasarap. Yung iba naglalagay po ng Sprite o pineapple juice. Naglalagay din po ako ng ganon. Pero, kapag ganito po na gusto ninyo talagang kapit na kapit yung timpla, yan, yung malapot-lapot. Kahit wag na kasi naglagay na po kayo ng kalamansi. Meron na din po tayong sukang nilagay. At meron na rin po tayong nilagay din na, tawag dito, asukal. So kahit wala na po nun. Pwede nyo rin po itong lagyan ng bawang. Sa mga gusto, pwede nyo lagyan. Kaso po, ang bawang, yun po ay, tawag dito, pag nag-iihaw kayo, isa pa po yun sa mabilis masusunog. Pumapait po yung inyong inihaw. Pag may ganon. Pwede, maglagay na lang po kayo ng garlic powder. Kasi kapag yung minced garlic po, pag nag-ihaw kayo, ang nangyayari po kasi, nasusunog yung bawang. Mapait na yung karne dahil sa bawang. Pero kayo po yung masusunod. Kung anong gusto ninyo, lagyan ninyo. So, ito lang naman po yung timpla ko. Na simpleng-simple lang na alam ko, mabilis nyo po kagad tong makukuha. So, hindi po ako naglagay ng asin. Kita nyo naman, di ba, wala akong asin na nilagay. Kasi, pag ganito pong mga inihaw, mga manay, sa mga nanonood po dyan, disclaimer lamang po sa mga batikan na sa pag-iihaw. Hindi po ako naglalagay talaga ng asin kasi unang-una, itong ating inihaw, pinaparisan niya yan ng suka, tama? So kung aalatan nyo pa to, tapos may suka kayong timplado, sobra na pong alat para doon. So hindi na po maganda. Kailangan balance. Saktong timpla na pwede mong papakin kahit walang suka to. Para pag sinawsaw mo rin naman sa suka, saktong-sakto na pang ulam. Ganon yung atake niya. Ganon yung timpla. So, ito po yung aking gagamitin na lagayan. Para mas mababad po siya ng maayos. Tapos, ihilera nyo po ng ganyan. Kung gusto nyo rin pong magbenta ng ganito, barbecue. Tapos, yung mga customer nyo na yung mag-iihaw, pwede nyo po itong gawin pang negosyo. Kita nyo yan? Ito po yung sineserve namin na pang only rice. Talaga nakaka-only rice po sila kasi ang lalaki. Tapos 129 pesos lang po yun. Dito sa aming kainan. 125 pesos. Only rice na po. Hindi po ito parang bacon na manipis. Makakapal po yung aming karne. Ayun, makakapal po talaga. Ayan, malalapad. Hindi po maliliit. Sa 125 mo, only rice ka na. May sabaw ka pa. Only gravy. Ayun, lalapad. Kaya po yung mga customer namin dito, nakaka-anim po talagang kanin. Nakaka-anim na rice. Kasi kita naman, hindi po talaga tinipid. Yung aming karne malalaki. Hindi bacon ng size. Eto na mga manay, tapos na tayo magtimpla ng ating pang barbecue na pork yempo. So
So, takpan lang natin to. Then, ilagay sa ating chiller. Makalipas ang 1 oras, saka ilalagay sa freezer para mas tumagal pa at pwedeng-pwedeng yung pambenta, pambaon, at pang-ulam araw-araw. So, ayan mga manay, muli ako ang inyong madiskarting nanay. Sana po ay napagbigyan ko na naman ang isang request na pwede nyong matutunan, pwedeng pang-ulam, at pwedeng-pwede mong pagkakitaan. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Maraming salamat po sa inyo at sa mga gusto pa ng mga recipe na gusto nyong matutunan, comment down below. At malay mo, yung recipe request mo na ang susunod na isi-share natin dito. Paalam!